Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! May mga taong bigla na lang darating sa buhay natin na parang tila ba nakatadhana na lang talagang magpangiti sa mga puso natin. Magbigay kulay sa mundong naghahanap ng pagmamahal na sa bawat sulok, kahit saan ka tumingin, ang taong biglang dumating ay ang taong nais ng puso mong mahalin. Nakakatuwa pala si Emon. Masyadong matatakotin. Kaya nga, tinatakot ko lang ng tinatakot. Kasi naman, kapag talaga andito ko sa kwarto ko at isinara mo yung pinto at bintana, ay naku, napakadilim talaga. Pero teka lang. Si Emon kasi, yakap na yakap sa akin. Kanina, alam kong natatakot siya. Halatang takot eh. Pero ngayon, aba, parang kakaiba na yata yung mga yakap ni Emon. Tapos parang inaamoy niya yung leeg ko. Uy, teka nga Emon, bumitaw ka nga. Wika ako. Tapos ito, bumitaw naman kaagad si Emon. At ito, binuksan ko na yung bintana. Ang dilim kasi. Kinakabahan kasi ako kay Emon eh. Kakaiba na kasi yung mga yakap niya kanina. Basta, parang may nararamdaman akong kakaiba. Uy, Karding, bakit tigas yung temtem mo? Wika ni Emon. Kaya ito, tumalikod ako. Nagtataka nga din ako kung bakit. Kaya ito, pinakalma ko muna si Temtem bago ako maraplit kay Emon. Ang dami niyang napapansin eh. Karding, bakit nakatalikod ka? Galit ka ba? Sorry na, ikaw kasi tinakot mo ako. Sige, uwi na ako. Wika ni Emon. Kaya ito, lumingon ako sa kanya. Kaso pagtingin ko kay Emon, aba, ngiting-ngiti ang lawa ko. Hoy Emon, umayos ka. Di ako galit. Wika ako. Hello? Sinong galit? Si Temtem. Wika naman ni Emon. Ewan ko sa'yo, Emon. Bala ka, may katabi ka. Wika ako. Tapos bigla na lang nagbago yung itsura ni Emon. Kung kanina ay nakangiti siya. Ngayon naman, ay parang maiiyak. Natakot na takot. Karding, ayoko na dito sa kwarto mo. Doon lang tayo sa labas. Doon sa ilalim ng puno. Wika ni Emon. Ay naku, ang sarap niyang pagtripan. Oo na, tara na sa labas. Kasi galit na sila sa'yo. Wika ako. Tapos ito, bigla na lang ako niyakap ni Emon. Parang bata, takot na takot. Napakaduwag. Ay naku. Kaya ito, paglabas namin sa kwarto, natatawa na lang talaga ako kay Emon. Tinatakot ko kasi siya palagi na may sumusunod sa amin. At ito, naupo na kami sa hagdanan. At dahil mainit ang panahon, eto, kumuha ako ng ice cream sa ref. Ito yung paborito ni Albie at Joel. Nakikita ko kasi sila palagi na kumakain ng ganito. Nagpapaligsahan pa nga yung dalawang yun sa pagkain ng ice cream sa stick. Mga loko. Oh, kumain ka nito, Emon. Wika ako. At eto, naupo na ako sa tabi niya. Salamat, Karding. Wika naman ni Emon. Kaya naman, kinain na namin yung ice cream na pahaba tapos nasa stick.
Dinidilaan kong mabuti kasi nagtutulo. Ang init kasi ng panahon. Kaso, napatigil ako sa pagdila sa ice cream. Kasi naman, si Emon, pinapanood ako. Oh, ano problema mo? Wika ako. Kasi Karding, patikim nga ako niyang sayo, tol. Bakit parang mas masarap yan? Wika na Emon. Cheese kasi yung akin. Sa kanya, ube. Hello? Pareho lang naman ang lasa nito at yung hawak mo. Magkaiba lang ng kulay. Wika ako. Kaso sa Emon ang kulit. Kinuha niya yung kamay ko kung saan hawak ko yung ice cream. Tapos, isinubo niya bigla. At ayun, sagad ng subo Emon, bakit mo sinubo lahat? Wika ako. Tapos ito, pagkakita ko sa ice cream ko, kalahati na lang. Kinagat na kasi ni Emon. Naputol tuloy sa gitna. Sorry, ang sarap Wika na Emon. Ay naku. Oh, Karding, tikman mo din tong sa akin. Wika na Emon. Kaya ito, wala na akong nagawa. Kasi naman, nakatutok na sa bibig ko yung ice cream ni Emon. Mapapasubo ka na lang talaga. At para patas ang laban, kinagat ko din. Putol din sa gitna Ewan ko ba, pero masaya kami ni Emon. Walang arte sa pagkain ng ice cream. Tapos ito, kwentuhan ng mga kalokohan. Kasi daw si Emon, kaya daw niya hanggang 10 times a day. Alam niyo na kung ano yun. Napakaloko talaga ni Emon. Di ko kaya yun. At eto, di ko namamalaya na. Parang tila ba napakabilis lumipas ng oras. Masaya lang kami ni Emon dito sa hagdanan ng dormitoryo. Mukhang magkakasundo talaga kami. Dito na din kami nagtanghalian sa may hagdanan. Steak ang ulam namin yung natira kaninang umaga. Tapos makakain. Ito na naman. Kwentuhan na naman. Katling, kailan ka uwi? Kasama ako. Gusto kong sumakay sa kabayo. Wika ni Emon. Nakwento ko kasi sa kanya na lagi akong nakakabayo kapag napunta sa bukid. Matagal pa. Baka pagka-graduate ko pa. Wika ako naman. Wala naman. Ayaw mo lang ako isama sa inyo Ay naku. Wika ni Emon na nag-iinarte. Uy, ang arte mo Emon. Wika ako naman. Kasi naman, ayaw mo lang talaga ako isama dun sa inyo. Wika na Emon. Nag-iinarte siya. Parang bata na inagawan ng lollipop Ay nako. Sige na. Pero mag-iipon muna ako ng pamasahe. Wika ako naman. Kaya ayan, masaya na ulit si Emon. Yun excited na tuloy ako yung sumakay sa kabayo. At saka, kailan ka makakaipon, Garding? Wika ni Emon na napakasaya. Siguro, pagka-graduate may ipon na ako. May sasama na kita. Wika ako. Kaya naman, ayan na naman si Emon. Napawi ang mga ngiti sa labi niya. Tapos, nag-iinarte na naman. Ililibre na lang kita ng pamasahe. Wika ni Emon. Ayoko. Kaya ko naman makaipon. Matagal nga lang. Wika ako. Natatawa tuloy ako kasi naman si Emon, napakalungkot ng itsura. Nag-iinarte pa. Oy, huwag ka nang malungkot, Emon.
Basta pag uwi ko, isasama kita. Smile ka na. Dali na. Wika ako. Kaso, di na ako pinapansin ni Emon. Nagtatampo ata ang loko. Oo na, sige na. Ilibre mo na ako. Wika ako. At ayan, sa wakas, ngumiti na si Emon. Napaka-arte eh. Ay naku. Saksi ang hagdanan ng dormitoryo sa kaartihan ni Emon. Makulit siya na maarte. Pero ewan ko ba, masaya ako ngayon. Pinapawi niya yung kalungkutan ko. At sana, napapasaya ko din si Emon. Kahit lagi ko siyang tinatakot at inaasar.